Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon for no contact situation. Para to sa mga nakikibalita sa kanilang mga person. So be open-minded. Hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. So tanong natin ngayon, bakit kanya hindi kinokontak kahit mahal ka pa? Okay? So, ngayon itatanong natin, bakit hindi kanya kinokontak kahit mahal ka pa? Ayan, give me the message. Bakit ba hindi ka kinokontak ng tao na to kahit mahal ka pa? Give me the message. Bakit hindi kanya kinokontak kahit mahal ka pa? So, dito, Two of Water lumabas. Ace of Fire. The World reverse. King of Fire reverse. Nine of Earth. Meron ditong Ten of Fire. Three of Fire. King of Air. Five of Air. King of Earth. Four of Fire. Then Justice. And the Eight of Water. So, meron akong nakita ditong Cancer, Scorpio, Pisces. Malakas yung Cancer. Meron akong nakitang Aries, Leo, Sagittarius. Malakas yung Leo. Meron din akong nakitang Virgo, Capricorn, Taurus. So, malakas dito yung Capricorn. Then, meron din akong nakita dito na Gemini, Libra, and Aquarius. Malakas yung Aquarius. Malakas din yung Aries. Meron Pisces, Taurus. Ayun. So, start na tayo. So, dito, kung bakit hindi kanya kinokontak dito kahit mahal ka pa ng tao na to. So, dito sa Two of Water, ito yung core ng damdamin niya, Kumbaga, dito sa Two of Water upright, itong tao na to, hindi mo lang alam pero mahal ka pa niya. Meron tong desire, may urge siyang kumilos or magsimula muli, okay? Kumbaga, iniisip ka pa rin niya, bigla-bigla pa nga Pwedeng bigla-bigla kang pumapasok sa isip ng tao na to, lalo na kapag may naaalala siyang masaya or passionate moment ninyo, okay? So, dito, nakikitaan ko dito yung Ace of Fire. Ito yung dahilan kung bakit tahimik siya dito, sa Ace of Fire. Para bang meron tong inner conflict, ego na nangingibabaw. Meron nung nakikitang, kasi ang Ace of Fire, nakikitaan ko dito na andun yung passion Then sinabayan dito ng King of Fire, okay? Kumbaga, dito, sa King of Fire reverse, yung bang tipo na meron tong ego, merong pride, gusto ko niya pero ayaw niya magmukha dito na talunan, mahina, or ayaw niya na siya yung unang susuko. Natatakot siyang mawalan ng control, okay? Kumbaga, yung King of Fire reverse, gusto ng tao na to na siya lagi ang mangunguna, siya yung magdidikta, siya yung masusunod, okay? Then dito, nakikitaan ko rin dito sa Ten of Fire, sobrang bigat ng dinadala ng tao na to. Marami tong mga responsibilidad, meron tong mga emotional burden. Pakaramdam niya kapag nag-contact siya sa'yo,
mas dadagdag lang yung bigat, okay? Hindi yung relief or ginhawa. Kahit baga gustong gusto kanyang kausapin, alam niyang magiging pabigat lang siya or pwedeng mabibigatan lang din siya, okay? Either na siya yung magiging pabigat or pwedeng mabibigatan siya, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa The World Reverse, Dito sa The World Reverse, itong tao na to, takot siya na hindi pa tapos yung cycle. Alam mo yun? Kumbaga, dito sa The World Reverse, meron tong unfinished business sa pagitan ninyo. Alam niya na kapag nag-message siya, magbubukas ulit yung sugat, okay, sa nakaraan o yung issue na hindi pa niya kayang harapin, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Eight of Water. Kumbaga, dito sa Eight of Water dito, hindi pa siya tunay na nakaka-move on. Yung iba sa inyo, ayaw niyang umalis sa connection ninyo. Pero ayaw rin niyang bumalik ng, alam mo yun, hindi buo. Kumbaga, ayaw niyang bumalik ng hindi siya buo sa'yo, ganyan. Hindi niya kayang ibigay ng buo yung pangangailangan mo. Alam mo yun? So, nakikita ko dito, meron pa siyang kakulangan sa kanyang sarili. So, nakikitaan ko rin dito sa King of Air. Naka-upright si King of Air, meron kang person dito na mas pinipili niyang maging logic sa sitwasyon. Nagiging siyang logic sa kanyang emosyon. Alam niya kung ano yung tama sa isip niya, Kumbaga, hindi ito yung gusto ng puso niya Pwedeng mas nangingibabaw yung utak ng tao na to. Kaya itong tao na to, tahimik siya or pwedeng tahimik siya na nagmamahal sa malayo. Kasi itong tao na to, nagiging siyang logic sa sitwasyon, Para bang itong tao na to, kaya siya tahimik kahit mahal ka pa niya. Dahil ayaw niyang pangunahan yung puso niya, mas nangingibabaw yung isip niya rito. So dito, nakikitaan ko rin dito yung justice upright. Kumbaga, sa justice upright, gusto niyang ng patas. Alam mo yun? So, ayaw kanyang guluhin kung hindi pa siya sigurado sa sarili niya. Para sa kanya, mas makatarungan ang pananahimik kaysa mangako ng hindi niya kayang panindigan. Okay? Kasi mas masakit yun lalo-lalo na mangako tapos biglang mapapako. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niyang masaktan kang muli. Okay? Kaya mas pinipili na lang ng tao na to na manahimik kasi hindi niya alam kung kaya ka pa niyang panindigan. Okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Nine of Earth, yung bang tipo na meron ako nakikitang self-worth, insecurity, nakikita kanyang matatag kasi dito sa Nine of Earth, independent, yung iba sa inyo, kaya mo mag-isa. Pwedeng lagi mo din sinasabi dito na hindi siya kawalan or kaya mo mag-isa, okay? Iniisip niya na baka mas okay ka nang wala siya, ganon. Kaya natatakot siyang istorbohin lamang ikaw, lalo-lalo na yung buhay mo. Ayun yung istorbohin ka, okay? Lalo-lalo nakita ka niya na okay ka na, naka-recover ka na, naka-move on ka na. Yung iba sa inyo, hindi halos lahat. Kita ka ng tao na to na very independent. So, meron din ako nakitang King of Earth dito, reverse. Kumbaga, dito sa King of Earth, itong taong ito, hindi mo lang alam, pero meron siyang insecurity pagdating sa stability, lalo-lalo na sa financial, emotional, or personal, Pakiramdam niya kasi hindi pa siya buo para sa'yo. Ganon. So, nakikitaan ko rin dito sa Five of Air. Meron akong nakikitang internal battle, Kumbaga sa internal battle, pasensya na utol ako.
Alam niya kahit mag-contact siya ngayon, walang panalo, ganun. Kumbaga, takot siya sa argument or rejection o posibilidad na mas masakit lang yung kalalabasan dito sa 5 of Air. So dito, nakikitaan ko rin dito, sa 3 of Fire. Kumbaga sa 3 of Fire, upright, yung iba sa inyo, pinagmamasdan ka naman ng tao na to sa malayo. Iniisip niya yung future, pero naghihintay ng tamang timing. Yung iba sa inyo, kahit hindi siya sigurado, kung darating ba yun, naghihintay pa rin to ng tamang timing, ganyan. So, dito sa 4 of Fire, positive sign to kasi ito yung katumbas ng 4 of Wands. Kumbaga sa 4 of Fire, pinagmamasdan ka niya dito sa 3 of Fire, and then dito sa 4 of Fire, nandun yung longing niya sa stability. Yung bang matatawag na home, ikaw yun, ikaw yung energy ng home, okay? Nararamdaman niya sa'yo na yung kapanatagan, ikaw pa yung pinaka-comfort zone, lalo-lalo na sa puso niya, okay? Para bang meron kang pinaramdam dito na hindi niya naramdaman sa iba, or meron kang mga ginawa, para ka bang bihira or kakaiba ka, ganyan. Ganun kanya tingnan dito, So, dito, lumalabas dito, kaya hindi ka kinokontak niya. Dahil itong tao na to, wala na siyang, alam mo yung, hindi ka niya kinokontak, hindi dahil wala siyang nararamdaman sa'yo, kundi dahil itong tao na to, mahal ka pa niya, pero natatakot siyang masaktan ka o yung sarili niya. Lumalabas din dito, hindi siya ready emotionally, mentally, ganon. Pinipili niya yung manahimik kaysa pag-usapan. Ayaw niyang bumalik ng hindi buo. Ito lang nakikita ko, Ayaw niya kasi maging yung tipo na babalik siya tapos hindi siya buo, hindi pa siya naghihilom, wala pa siyang maipagmalaki sa'yo. Ayaw niya ng ganun. Ayaw niyang magmukhang mahina sa harapan mo. So, lumalabas dito, dahil meron tong pride, gusto niya kung tutungo siya sa'yo, yung may pagmamalaki siya, may mukha siyang mayaharap sa'yo. Ganun. So, mahal ka pa ng tao na to, pero mas nangingibabaw yung pride, yung takot, at yung sense of responsibility kaysa yung lakas ng loob. Ito lang nakikita ko, So, ikaw, tingnan natin, ano yung dapat mong gawin? Ano yung dapat mong gawin? Maghihintay ba or magle-let go? So, kukuha ako ng isang card dito. So, ngayon, itatanong natin, kung ano ba yung dapat mong gawin? Maghihintay ka ba? Or bibitawan na to? Kukuha ako ng 7. Ano yung dapat mong gawin? Maghihintay ka ba? Or i-let go na to? So, meron na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 na to. Ano yung dapat mong gawin? Maghihintay ka ba? So, lumabas ang 5 of Cups, Strength upright, 2 of Pentacles reverse, 9 of Wands, Queen of Swords, and 10 of Cups. So, dito, yung mensahe sa'yo dito, diretso. Okay, diretso to. Kahit masakit, kailangan mong tanggapin para sa ikabubuti mo. Okay, so, babasahin ko lang tong mensahe dito, Lumabas kasi ang 5 of Cups reverse. Ano yung dapat mong gawin? Minumungkahi sa'yo na ito na yung panahon para bumangon ka at maghihilom ka emotionally. Kumbaga, ibig sabihin nito,
Tapos na yung yugto ng pag-asa sa parehong naramdamang sakit. Kumbaga, hindi ka na dapat manatili sa kung sakali, ganun ano. So, tanggalin mo yung ganun ano. Kumbaga, binibigyan ka dito ng chance na maging masaya ka, pero hindi habang nakatali ka sa lumang lungkot, okay? Or sa mga lumang pinagdaanan mo mula sa tao na to. Kumbaga, tinutulungan ka dito na piliin mo yung ibang direksyon. Hanapin mo yung kasiyahan mo, okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito yung strength upright. Kumbaga, yung strength upright, ito yung lakas na hinihingi ng baraha dito na hindi para maghintay ano. Kumbaga, itong strength upright, ito yung lakas mo para bumitaw, okay? Kumbaga, yung tunay na tapang dito ay hindi yung paghabol, hindi yung pagpilit, hindi paghingi ng closure mula sa taong hindi kayang ibigay yun, okay? Kumbaga, binibigyan ka or binubuksan ng kaisipan mo dito na binibigyan ka ng lakas ng loob na magtungo ka sa panibagong direksyon na may katatagan. Kasi nalampasan mo na to eh. Kumbaga, nalampasan mo na itong mga pagsubok mula sa taong ito. Tapos ka na dito. Okay? So, hindi halos lahat ha. Kasi iba-iba naman kayo ng person, no? Meron lang akong nakikita dito, pwedeng mangilan-ngilan sa inyo. Kailangan marinig tong mensaheng ito. Okay? So, dito sa Two of Pentacles reverse, kumbaga, hindi ka dapat mag-balance ng aasa ba o iiwan ko, gano'n ano. Kumbaga no, pagod ka na eh, nalilito ka na. So, sinasabi dito ng card na itigil mo na yung emotional juggling dito, no. Piliin mo na yung isang direksyon, okay? Kung alam mong saan ka makakabuti, dun ka tumungo. So, nakikitaan ko rin dito sa Nine of Wands reverse, ano, wala kang kailangang patunayan, pagod na yung kaluluwa mo sa pakikipaglaban dito, no? Para sa isang connection na ikaw lang yung matibay. Kumbaga, hindi naman ito surrender, ano? Kumbaga, ito lang yung tinatawag na self-respect, okay? Para bang mas piliin mo ngayon yung sarili mo kasi nailaban mo na to eh. Pero hindi mo nakikita or wala kang nakikitang magandang resulta, okay? So, ngayon, sinasabihan ka dito, piliin mo yung sarili mo, okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito sa Queen of Swords, reverse, ano? Kasi kung maghihintay ka pa dito, kasi naka-reverse siya, no? Mauwi ka lang sa overthinking, mag-iisip, self-doubt, or pwedeng tahimik na sama ng loob. Alam mo yun? So, hindi ka magiging malinaw hanggat may inaasahan ka pa mula sa taong ito. So, nakikitaan ko rin dito sa Ten of Cups, reverse, ano, sa kasalukuyan, hindi niya kayang ibigay yung emotional fulfillment dito na deserve mo. Kasi, lumabas ang Ten of Cups, reverse, ano, para bang kabaliktaran siya ng ano yung bang masayang pamilya, masayang pagsasama. So, dito sa Ten of Cups, pwedeng ikaw lang yung sumama ang loob dito, okay? Kumbaga, no, sinasabihan ka dito na deserve mong mahalin, deserve mong alagaan, ingatan, ano. Ngunit, hindi mo maramdaman dito sa tao na to. So, dun papasok yung pagpili mo sa sarili mo at yung self-respect mo na rin para sa sarili mo, okay? Kumbaga dito sa Ten of Cups, sinasabihan ka dito na hindi sapat yung damdamin kung wala naman action at stability mula sa taong ito. Okay? So, yung pinaka-final message sa'yo, huwag ka nang maghintay dito sa taong ito, mag-let go ka, hindi dahil talo ka, kundi dahil handa ka nang maging buo ulit. Okay? Yung iba sa inyo, no, sinasabihan ka dito ng baraha na kapag pinili mo yung sarili mo, saka lamang magiging posible yung tunay na pagbabago. Okay? Kahit mula sa kanya o mula sa mas
karapat-dapat pa. Okay? Pwedeng sabihin natin na itong tao na to ay pinaka-lesson mo para lumago ka, para makamit mo yung tamang direction or tamang tao para sa'yo. Okay? Kumbaga, na-encounter natin yung mga ganitong experience para makita natin kung ano pa yung ating mga kakayahan, kung ano pa yung kaya nating gawin, at kung sino pa tayo para makilala nating lubusan ng ating mga sarili. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.